Lantad ang pagkakahati ng Democratic Party sa Israel sa Michigan kagabi at ang progresibong kandidato na si Abdul El Sayed na nangampanya para wakasan ang tulong militar ng US sa Israel at iba pang issue ay nanalo ng nominasyon ng Democratic Party para sa Senado ng US. Tinalo niya ang pro-Israel na Congresswoman Haley Stevens sa isa sa pinakatinututukang primary battle ng partido. Tinawagan ni Stevens si El Sayed kanina upang umamin ng pagkatalo. Itinuturing ang laban na ito bilang bahalagang pagsubok para sa direksyon ng Democratic Party bago ang midterm elections ngayong Nobyembre. Narito ang ulat ni Samantha Cohen. Sa Michigan, nauwi sa dikitang labanan ng Democratic Party sa Senado sa gabi ng halalan. Ang progresibong kandidato na si Abdul El Sayed ay pilit na pinanghahawakan ang dumiliit niyang lamang laban kay US Representative Haley Stevens sa primary election ng Senado ng US sa Michigan. Nanguna si El Sayed buong gabi pero lumiit ang lamang habang binibilang ang boto sa Detroit, Flint at iba pang mga komunidad na karamihan ay black kung saan malakas si Stevens. Sa 8 taon niya sa Kongreso, sinuportahan si Stevens ng Michigan Democratic Party Black Caucus at Political Action Committee ng Congressional Black Caucus. Nagkaroon ng tensyon sa Democratic Party noong kampanya dahil sa pagkakakilanlan ng partido, suporta sa Israel at papel ng pera sa politika. Alisin ang pera, ilagay ang pera sa inyong Medicare para manalo tayo. Maraming salamat. Malakay ang pagkakaiba ng pananaw ng mga kandidato sa digmaan ng Israel at Hamas. Tinawag ni El Sayed ang digmaan na genocide at nais ipatigil ng US ang tulong militar sa Israel, habang sinusuportahan ni Representative Stevens ang Israel at hindi ito tinuturing na genocide. Abdo, mamoto na ako. Tinitingnan ang pinsala sa Gaza. Wala akong magawa habang paulit-ulit lang nagpapadala ng bomba ang presidente ko. Ito ang paraan para magsabi ng hindi. Tumanggi si El Sayed sa donasyon ng korporasyon. Samantalang inatake si Stevens dahil tinanggap niya ang suporta ng AIPAC at mga taanib nito. Ipinakita ito bilang pampulitikang kahinaan. Tumanggap si Stevens ng humigit kumulang $30 milyong, ang pinakamalaking pamumuhunan ng grupo kailanman sa iisang laban. Hindi tulad ng aking kalaban, alam mo, hindi ako nagpapatakbo ng isang mapagwatak-watak na kampanya at alam mo, hindi ko sinisisi ito sa isang organisasyon o grupo ng mga tao. Hindi ako nagpapalaganap ng takot. Tinatalakay ko lang ang kailangan ng Michigan ngayon. Ang Michigan ay isang presidential battleground at tahanan ng isa sa pinakamalalaking Arab-American communities sa bansa. Kaya mahalaga itong pagsubok sa electoral at ideological na kinabukasan ng mga Democrat. Ang mga pananaw mula sa labang ito ay nakaalarmang palatandaan kung saan kumikiling ang Democratic Party sa relasyon nito sa Israel. Ang mananalo sa primary ng Democratic Party ay haharap sa kandidatong Republikano sa Senado na si Mike Rogers sa pangkalahatang halalan sa Nobyembre. Para sa karagdagang kaalaman, ikinagagalak naming tanggapin si Senior Correspondent Owen Altman na sumasama sa atin ngayon mula sa Petah Tikva. Magandang makita ka, Owen. Ang mahigpit na tinututukang laban na ito sa Michigan ay binibigyan diin ang debat tungkol sa Israel at progresibong politika at ang kinabukasan ng Democratic Party. Ano masasabi mo sa paraan ni Abdul El Sayed ng pagbatikos sa Israel at AIPAC bilang napakalaking bahagi ng kampanyang ito? Ano ang masasabi mo? Anita, sobrang sakit nito para sa akin bilang tubong Michigan na lumaki sa komunidad ng mga Hudyo sa Detroit, lalo na't nababasa at naririnig ko ang mga sinasabi ng tao nitong mga linggo habang sinusubaybayan ko ito. Tingnan mo, lumaki ng husto ang laban na ito. May isang miyembro ng komunidad na nagsabi pa nga sa Facebook na usaping pang-eksistensyal na ito. Ang idea na magkakaroon ka ng senador na nagsabi at tumindig sa mga posisyong kinuha ni El Sayed dito sa ating estado ay isang bagay na talagang sa tingin ko napakabigat na dago para sa komunidad. Ang mamarabay sa komunidad na yon, Benita, ay pinag-uusapan ng katatagan. Pinag-uusapan nila ang pagmamalaki sa pagiging Hudyo. Pinag-uusapan nila ang pag-asa. Kapag ginagawa nila to sa Facebook, kitang-kita nito kung nasaan ang kalagayan ng mga tao ngayon na kailangan nila ng ganitong mensahe at kung gaano kalalim ang kanilang kawalang pag-asa. Pero tingnan mo, hindi maaring maging mas malaki ang pagkakaiba. Kaya ito ay nagkaroon ng malaking atensyon, hindi lang sa mga botante sa Michigan at sa mismong estado, kundi sa pambansa at maging internasyonal na antas ang mahalagang banggaan ng mga Titan sa loob ng partido na nakatutok sa Israel. Tulad ng sinabi mo, Benita, si Abdul El Sayed ay diretsong tinutukan nito, ginawa ang AIPAC at Israel bilang sentrong tampok. Marahil ay pinakasentro pa nga ng buong kampanya,
Isang bagay na hindi natin maiisip dati. Para sa akin, nung bata ako, makakita ng ganito. Isa, itong dagok para sa APAC. Lumabas na yun ng APAC at sinabing hindi sila nababahala sa isang laban lang o isang cycle. Na ito ay isang panghenerasyong laban, yun ang terminong ginagamit nila, isang panghenerasyong laban. Pero masakit ito sa ngayon at mahirap. Ngayon, syempre, ang nagpapakaiba dito, halimbawa, kumpara sa mga primarya sa mga distrito ng Kongreso sa New York, ay ang Michigan ay hindi isang solidong demokratang estado o distritong demokratiko. Isa itong pinag-aagawang estado. At si Abdul El Sayed ay magkakaroon ng napakahirap na laban sa hinaharap sa pangkalahatang eleksyon laban sa isang kandidato ng Republikano na hindi ituturing na radical, kundi ituturing na nasa gitna kumpara sa iba, sa Partido Republikano, sa mga independyente, at ilang mga hindi na kontentong demokratiko, kabilang na ang mga nadismayang demokratang Hudyo. Sa isang dikit na laban, posibleng si Mike Rogers ang manalo sa Nobyembre. Kahit kalahating porsyento lang lamang. Maaring dahil ito sa boto ng mga Hudyo sa Michigan. Posibleng mangyari ito at malaki ang epekto lalo na sa mga Hudyo sa Michigan. Sa tingin ko, dapat din itong ikabahala natin dito sa Israel habang pinag-aaralan ang hinaharap. Maraming nag-aalala sa pag-usbong ng mga sosyalistang demokrat sa Estados Unidos, lalo na bilang malaking samahan sa loob ng partido, at kung paano maaapektuhan ng progresibong kampong ito ang halalan sa pagkapangulo sa 2028. Ano ang tingin mo rito? Isa itong posibleng mangyari. Kung sanay na ang Israeli sa mga demokratikong kandidatong critical sa Israel, mas titindi pa ang kanilang kritisismo ngayon. Binita, maaari sa loob ng isang taon ay may kandidatong maganda ang simula sa Democratic primary mula sa matinding kaliwa, tulad ni Alexandria Ocasio-Cortez o iba pa. Hindi lang basta critical sa Israel, kundi gustong sirain ang relasyon ng US at Israel tulad ni Abdul El Sayed. Mahalaga ring tandaan na may ilang pinong pagkakaiba sa mga posisyon nila. Halimbawa, si Zoran Mamdani ay tutol sa ideya ng isang estadong Hudyo sa kahit anong paraan o anyo. Anong sinasabi ni Abdul El Sayed? Sabi niya, hindi ako tutol sa ideya ng isang estadong Hudyo sa prinsipyo, pero kailangan mong ipakita sa akin kung paano ito tumutugma sa mga liberal na halaga at hindi ko pa ito nakikita. Ibig sabihin, may kaunting pagbubukas siya para sa ilang uri ng kaluwagan sa isyong yon at sinasabi niyang kinikilala niya ang sariling pagpapasya ng mga Hudyo. Ngayon, sasabihin ko sa panaklong, kung kinikilala mong sariling pagpapasya ng mga Hudyo, ito ay sariling pagpapasya. Kami ang magpapasya para sa amin. Kaya, paano mo ipapaliwanag ang sinasabi mong dapat aprubahan ng estadong Hudyo? Kahit may mga philosophical na usapan at ilang detalye, malinaw na kabilang siya sa grupong ito. Kahit kabilang siya sa kampong ito, hindi niya opisyal na tinatawag ng sarili niyang demokratikong sosyalista. Tulad ni Zoran Mamdani, malalim ang dating sa kanya ng issue ng Israel at bahagi ng pagkatao niya. Na isa sa mga dahilan kung bakit niya agad itong hinarap sa pangkalahatang halalan. Kasama ng isa pang dahilan na sa tingin ko ay lehitimo niyang itinuro, na ang AIPAC ay gumastos ng $30 milyon mula sa pondong galing sa labas para sa laban ng ito. Kaya't naging mahalagang bahagi ito ng kampanya ni Haley Stevens. Sa esensya, ganun din. Kaya hinarap niya ito at pinagugnay ang mga issue ng Israel, digmaan sa Gaza, at tera sa politika na syempre, hindi rin magiging popular sa Amerikanong botante. Kung titingnan ang partikular na laban ng ito, sinasabi ni Donald Trump na ito ay magandang balita para sa mga Republikano. Tama ba siya? Iyan ang tanong na binigyan din ni Haley Stevens sa kampanya. Kailangan nila ng mas tradisyonal na argumento. Ibig sabihin, piliin ang katamtamang kandidato. Michigan ay isang purple at swing state na sinasabing mahirap ang pakalahatang eleksyon. Kaya kailangang piliin ng mga botante na pumili ng moderate dahil siya ang mas makakakuha ng boto mula sa independent. Ano naman ang sinasabi ni Abdul El Sayed? Sabi niya, mali ang ganong pananaw. Hindi ito eleksyon ng kaliwat kanan, kundi anti-establishment. Si Mike Rogers ay establishment, kaya hindi mo dapat piliin ang mas moderate. Piliin mo ang anti-establishment para ipakita ang pagkakaibang yon. Ako yon. Gusto ko lang idagdag, Benita, maliit lang ang lamang dito. Maraming posibleng kaalyado para sa komunidad ng mga Hudyo sa Michigan at labas nito. May ilang mainstream na Jewish, pro-Israel na demokratang mula Michigan, kabilang ang isang kongresista. Posibleng mahalal na kongresista ngayong Nobyembre. Pupunta kami sa Washington sa Enero. Malaki ang boto mula sa Black community, hindi dahil sa Israel. May mga posibleng grupong pwedeng maging kaalyado ng AIPAC at komunidad ng mga Hudyo sa US sa hinaharap sa loob ng Democratic Party. Ipinakita nilang lakas sa pagboto sa primarya, pero hindi ito sapat para manalo si Haley Stevens. May mga alyansa at koneksyon na pwedeng buuin ng pro-Israel at grupong Hudyo sa katamtaman hanggang pang matagalang panahon, gaya ng sa Black community sa bansa at Chaldean community sa Michigan. Kahit hindi sila lubos na kabilang sa Demokratikong Partido,
may pundasyon ng posibleng alyansa na nagpapakitang hindi lang kontrabida ang IPAC, gaya ng sa eleksyong ito. Bahagi ito ng koalisyon at tingin ko mas lalakas ang pro-Israel na paninindigan sa pakikipagtulungan sa ibang grupo sa loob ng Demokratikong Partido kung mag-iisip ng mas stratehiko sa pangmatagalan. Pinahahalagahan ang iyong pananaw. Salamat, Senior Correspondent Owen Altman, live mula Petah Tikva.